Good morning, idol. Isang magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ito po ang inyong Kuya Nico mula sa bansa ng Japan. At, matagal na rin po ako naninirahan dito. Nagustuhan ko yung Japan dahil isang tahimik na bansa. Andyan yung meron bang kung ikukumpara mo sa ibang bansa na talagang may kabuluhan, maraming napakaraming mga iba-ibang lahi. Dati kasi dito sa Japan, mga way back 19, nung bago kong dating dito, mga 1989, 93, 94, ganyan. Di ba ganun karami ang mga dayuhan dito. So nakikita ko dati dito ng mga Pinoy, may mga ilang Chinese, tsaka Vietnamese, during that time Tapos unti-unti nang dumami na yung mga ibang lahi, so dumami din yung mga pasaway dito sa Japan. Totoo lang, ang dami yun. Andiyan nakikita mo yung iba dito, yung mga halimbawa sinita ka ng pulis, may mga gaijin na, may mga foreigner na sila pa ang galit. Maraming ganyan. Ang iba mayayabang, yung iba mga hapon pa yung sisigawan. So hindi naman natin masisisi kung nasa katwiran ka. Hindi naman kailangang daanin sa ganun sa pasigaw-sigaw, kasi unang-una dayuhan lang tayo rito. So lahat ng pagtitimpi or pigilan natin, kasi unang-una dayuhan lang tayo rito O ngayon, ayan, sinisigaw nila ngayon ang mga Japanese, lalo yung mga nasa pwesto ngayon. Nasabi nila, para bang style Trump na style sa Amerika. Nisigaw nila, no to foreigner. Siyempre, lahat damay na. Marami rito sa Japan yung mga permanent residents like me, katulad ko, permanent residents. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero sa ibang lugar like sa Nagoya, may mga kababayan, may mga foreigner kasi rito, may mga kababayan din tayo na yung mga pribilehiyo kasi minsan ng iba inabuso. Kasi rito sa Japan talagang magsusupport sila kaya dumami yung mga sekatsuhogo. Kung tama ba yung term po, sekatsuhogo, ganyan. Sabihin nun, yung talagang kung di mo kaya magtrabaho, may mga anak ka, may mga privilege na makukuha ka sa gobyerno. Meron kang monthly allowance, lahat. Kaya lang nakita ng gobyerno yun kasi lahat. Tapos naisip pa nga rito yung
mga nakakatagap ng ayuda, diba, walang trabaho dito. Tapos makikita mo pala may mga negosyo sa Pilipinas, may malalaking bahay. Yun ang nasilip ng government. Hindi lang naman mga Pilipino, kahit ibang lahi pa. Kaya iba, ayon nabasa ko sa news, yung mga permanent residents na hindi nagbabayad ng tax, maraming natanggalan ng permanent residents. So ang tanong ko, bakit nila naisipan ang ganun? Permanent residence. Dapat kasi pagka permanent residence ka, para sa akin, siyempre, law abiding. Dapat sumusunod sa batas. Babayad ka ng tax. Babayad ka ng mga hindi ka masaway sa lipunan. Diba? Ganun dapat. So, pero ngayon, inaano nila, sinusulong nila, no to foreigner. Japanese first. Yun. Kaya maraming nadamay, maraming madadamay. So, ako naman, bilang isang permanent residence dito sa Japan, at nagbabayad naman ako ng buwis, so kung ano man ang mga desisyon ng Japan, kung no to foreigner, wala akong magagawa dahil batas nila yun eh. Yun ang magiging batas nila eh. So sundin kung ano. At unang una, may bansa naman ako, bansang Pilipinas. Nandiyan, kahit paano naman, pagpundar na ako, malaking tulong sa akin yung panatili pag-stay ko dito sa Japan ng for long period of time. Ngayon, kung may ari-ari man ako dito, iiwanan ko sa kanila na lang. Ganun lang naman yun eh. Basta kung ano yung batas nila, sundin na, kasi wala naman tayong magagawa eh. Yun ang bago nilang patakaran, if ever man, di ba? Paano? Dito na po ako sa train station at alam na po ako parating na yung tren. Thank you so much sa panonood. Mahirap naman sabihan, go back to your country. Ganyan yung mga go back to your country. Ganyan sila. Mahirap. Baka masabihan tayong gano'n. Yun ang nakakita sa news.